Magandang araw, Eastern Visayas. Ito po ang iyong lingkod na si Sol Alarcon ng Philippine Information Agency Region 8 para sa isa na namang edisyon ng Suroswerte sa PIA. Live ngayon na mapapanood sa Philippine Information Agency Region 8 Facebook page, simulcast na mapapanood din at mapapakinggan sa Action Radio DYVL Facebook page at radyo tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga. At mapapanood din tayo via Latinet, ATV 24 Cable TV. Ngayon ay makakapanayan po natin ang ating panauhin na walang iba kundi si Engineer Jojo A. Arsenio. Siya po ang Engineering and Operations Manager ng National Irrigation Administration. Magandang araw po, Engineer Jojo. Paunang mensahe po muna tayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong araw na ito. Magandang araw po, ma'am. Ako po ay nagpapasalamat na naimbintihan ako dito, most especially yung mga farmers beneficiaries namin sa National Irrigation Administration. Bago natin mapakinggan ang ating bisita na si Engineer Jojo, ay pakinggan muna natin ang mga balita galing sa iba't ibang lalawigan sa Eastern Visayas. Nagsagawa ng Duterte Legacy Barangayanihan Caravan towards National Recovery ang mga uniformed men sa pangunguna ng kapulisan nitong katapusan ng Setyembre sa Barangay Suhotan Covered Court ng Borongan. Kasama si Borongan City Mayor Diane Agda, Lieutenant Colonel Romeo Santander ng Borongan City Police, BJMP sa pangunguna ni Jail Officer Maisa Plana Asio at Bureau of Fire Officials ang nagdala ng Health and Social Services sa barangay. Nagbigay ng food packs para sa 60 pamilya, blood pressure monitoring, Operation Tuli at pagkonsulta kay Dr. Romel Amos at pamamahagi ng libreng gamot ng Free Medicines Project ng LGU Borongan. Nagkaroon din ng oportunidad na magpaliwanag ang mga opisyal kasama si Mayor Agda tungkol sa hangarin ng Task Force and Local Communist Armed Conflict. Layunin ng mga men in uniform na maliwanagan ng mga taga-barangay ukol sa hindi magandang dulot ng terorismo at insurgency. Nagpasalamat naman ang taga-barangay at si Punong Barangay Medardo Araw. Ayon kay Agda, bagamat lahat ng legasiya ni Pangulong Duterte ay maganda, gustong-gusto niya ang Task Force LCAC at War on Drugs na pamana ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mula dito sa Borongan City, Nympho Barcena Quirante para sa Suroswertehan PIA. Nakahanda na para sa halalan 2022 ang COMELEC Samar. Ito ay ayon kay Attorney Maria Corazon Montaliana, Provincial Election Supervisor. Dagdag pa niya, matagal na silang naghanda simula sa registration of voters. Nakahanda na rin sila sa gagawing inspection of polling centers, trainings para sa mga electoral board members at pagprepara sa mga vote counting machines. Pinaalalahanan naman ni Attorney Montaliana ang mga botante, lalo ng mga kabataan, na siyasatin ang mga impormasyon na kukuha nila at alamin kung paano kumuha ng tama at totoong balita, lalo na't marami ang misinformation, disinformation at malinformation sa panahon ngayon. Inaanyayahan naman niya ang lahat na makilahok at bumoto sa susunod na eleksyon at anya maiiba ang eleksyon sa 2022 dahil sa pandemya, ngunit susundin pa rin ang mga health protocols para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, nasa 567,000 na ang registered voters ng probinsya ng Samar batay sa July ERB hearing at maladagdagan pa ito dahil sa extension ng voters registration. Para sa Suroswerte sa PIA, Goldemir Tabao ng PIA Samar. Simula noong Agosto 20, ang lahat ng mga local government units ng lalawigan ay nagpapatuloy na sa kani-kanilang paggawa ng devolution transition plans. Sa kabuuang 500 na mga barangay sa probinsya, 269 sa kanila ang naka-finalize na sa bawat isa nilang DTPs. Ayon kay Jonel Anabisa ng DILG Provincial Office, may 4 sa pangkalahatang 18 bayan ang nakakumpleto na sa kanilang formulation workshops, habang ang 2 sa mga ito, ang St. Bernard at Libagon, ay nakatapos na sa ginawang formulation workshops sa municipal at barangay levels. Ang pagsagawa ng DTP ay kanilang formulation workshops sa municipal at barangay levels. Ang pagsagawa ng DTP ay kinakailangan bilang isang dokumentong ihahanda para na sa pagpapatupad ng Mandanas Garcia ruling simula sa susunod na taon 2022, kung saan inaasahan tataas ang matatanggap na internal revenue allotment share ng mga lokal na pamahalaan. Ang karagdagang IRA share na tatawagin ng National Tax Allocation ay siyang magagamit para maipagpapatuloy ang ilang serbisyo mula sa national government na mapupunta na sa mga LGUs. Kaya dapat pag-aralang mabuti at tutukan kung paano ito gagawin, sabi ni Ann Nabisa. Dagdag pa nito na tinatayang bago matapos ang taon ay matapos na lahat ng mga DTP sa mga LGUs ng lalawigan, kahit pa man may nilalabanan pang pandemya. Bong Pinalino ng PIA Southern Region para sa Suroswerte, Happy IA.
Itong panahon ng tag-ulan, nagpaalala sa publiko ang DNR Biliran sa paglinis ng mga baybayin, mga tubigang lugar at mga daluyan ng tubig upang maprotektahan ang kalikasan. Sa pinakahuling pulong-pulong ng bayan ng PIA Biliran, ipinaalam ni Maria Cristina Santos, Designated Information Officer ng DNR Biliran, na ipinagdiwang ang International Coastal Cleanup Day o ICC tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre o nitong nakaraang Setyembre 18. Ang pagdiriwang ng ICC ay naglalayong mapasama ang karamihan ng mga mamamayan sa paglilinis ng mga baybayin, sapa, mga daluyan ng tubig at ilalim ng karagatan upang ito ay malinis at malaman ang mga klase ng basura na makukuha sa mga nasabing lugar nang masolusyonan kung paano ito maiwasan. Ipinaalam din ni Santos na 80% ng mga basura na nakuha sa karagatan ay nagmula sa kalupaan. Ang mga basurang ito ay nagdudulot ng polusyon sa karagatan, panganib sa mga laman dagat at sakit sa mga tao. Kaya hinikayat ni Santos ang lahat ng mga Biliranon na palaging maglinis ng kapaligiran, paghiwalayin ang mga basura at sundin ang palisiya ng reduce, reuse, and recycle. Ang DNR Biliran ay hindi nakapagsagawa ng coastal o river cleanup nito nakaraang selebrasyon dahil sa COVID-19 crisis na nakaapekto sa kanilang tanggapan. Lani Tupas ng PIA Biliran para sa Surswerte PIA. Sa kabila ng pandemya, tuloy pa rin ang paggunita ng ika-77 taong anibersaryo ng Leyte Gulf Landing sa lalawigan ng Leyte. Sa ngayon, may mga paghahanda na ginagawa ang Provincial Government of Leyte para sa nasabing selebrasyon. Sa katunayan, ngayong araw, October 7, gaganapin ang isang meeting para sa nasabing selebrasyon. Bagamat ito ay magiging simple lamang at di gaanong magarbo dahil sa pandemya, ito ay magiging solemn at memorable para sa mga nabubuhay pang mga veterano at ng kanilang mga pamilya. Para sa Surswerte PIA, Sol Alarcon. The National Irrigation Administration completed the construction of dam of Santa Rita Small Reservoir Irrigation Project, spanning the Silaga River in Maligaya, Santa Rita, Samar. This project aims to provide year-round irrigation to 960 hectares, covering 7 barangays. It is envisioned to be implemented as a water source project with irrigation as its primary function, with flood control, aquaculture, hydropower, domestic water supply, and recreational facility. This project will benefit to 764 farmers of the Silaga River Irrigator Association. Unahan nga tanan, ipapasalamatan ko ang aton makugi nga mga opisyalisan niya National Irrigation Administration. Ikaduha, nga dihan mga stakeholder dako ini kaupay nga inopnamon din siguro sanay niya ng higayon nga maihan na namon nga problema kabayan ng patubig. Pagabot ang katsirak para kami na ihimo kung di mahulat lanuran. Hiniya na nga may na irigasyon itong Santa Rita. Di rin na siguro ini magiging problema namon pag-abot itong pananom kay may naman supply nga daan ng tubig di ka nga irigasyon. May na ini namon nga hingyap nga di yan na pala ini nagkamayadahin katuman. Salamat naton gobyerno nga gin dagan inihin dako nga bukat ngan han amon nga ho mismo mayor han Santa Rita kay nakita niya siguro kung ano kamakuri ani na ato bang nga problema han mga paraguma dinhi han amon punto. So inutro ko damo nga salamat nga nahimo ini naimugso nga magkamayada kami hinirigasyon patubig pambugusan barangay nga nakomponer ang pag-umahan umay. The NIA remains committed to its mandate of providing efficient, reliable, and sustainable irrigation services
to attain the highest satisfaction of the Filipino farmers. Kayo pa rin ay nakikinig at nakatutok sa Soroswerte Happy IA. Kasama pa rin natin ngayon ang ating bisita na si Engineer Jojo. Ngayon, pwede pa nating malaman ang mga updates mula sa National Irrigation Administration, sir. Alam po natin, sir, na kahapon nagkaroon kayo ng inauguration ng Santa Rita Reservoir Project. Opo, kahapon nagkaroon kami ng inauguration of one of our project at Santa Rita. So Santa Rita's Reef is a small reservoir irrigation project. So located at Barangay Maligaya, Santa Rita. The total service area of that project is 960 hectares with a total beneficiaries of 764 farmers beneficiaries. So the total allocation of that project is amounting to 800 million. And then it was implemented the year of 2011 to 2021. So the Santa Rita's Reef was inaugurated yesterday, spearheaded by our administrator, retired General Ricardo R. Bisaya. At the same time, yung mga other government agencies nandun din during the time of inauguration. And of course, sa aming regional manager, si Engineer Ruby Tuan. At saka yung mga representative ng Mayor of Santa Rita, and then the representative from the governor and the congressman of Samar. So far, sir, ito yung pinakamalaking project ng NIA sa Samar ngayon? Actually, we have a big tickets project of NIA, most especially in Samar Island. So, one of the project, yan ang Santa Rita's Reef, and then mayroon kaming Hibulangan Reef, so located at Bilyaba. And then, mayroon din kaming mga project sa Calviga, Gandara, Bantayan, sa Northern Samar, Hibulanga, Bugko, Katarman Bubon, and then Bulao, Pinipisakan, at saka Hagbay. Yun ang mga malalaki naming mga project sa NIA. Sir, sino po yung identify ng mga location ng mga projects natin? Ang NIA mismo, or tumatanggap ba tayo ng mga proposals from the local government units? Actually, yung mga project natin, most of our project is coming from the different beneficiaries na nagre-request sila. And then kakanda kami ng 3FS and then feasibility study if that project is feasible for irrigation. So, sir, so far, kumusta? Ano po yung reaction ng mga beneficiaries natin ngayon na inaugurate na yung project doon? Actually, they are very happy na sa wakas, sa tagal na panahon since 2011. So ngayon, this coming cropping season starting November, so magkakaroon na ng partial operation yung Santa Rita. More or less mga 100 hectares. So yung Katarman Bubon, sa Northern Samar, magpa-partial operation na rin kami. And then sa Calviga, yung lateral A, so nag-test run na. So this coming cropping season, so mag-ooperate na. At the same time sa Hagbay, magkakaroon din kami ng partial operation doon sa Northern Samar. At saka yung Bulao. Yung Bulao, nag-start na kami ng operation doon. Sinabi mo kanina, sir, from 2011 pa ito nag-start. Yes po. Tatapos pa lang ngayon. So, medyo matagal. So, ibig sabihin ba dito, sir, na may mga challenges din na na-encounter ang NIA, lalo na ngayong
pandemya? Actually, kumbaga sa challenges lang, marami talagang challenges kasi hindi naman talaga yung project natin totally nilalagyan kaagad ng full allocation. So, multi-year na project. So, just for example, sa Santa Rita, nag-start yung project natin 2011. So, yung release is only 100 million and then followed 2012, 27 million and then 2013, 115 million and then sa 2015, 200 and then 2016, 170 million and then for 2017, 32 million and then sa 2018 is 118 million. But sa 2018, mayroon pa kami mga ni-implement pa na ongoing na mga projects. The total accomplishment of Santa Rita as a whole is 98%. Yung remaining na lang is the irrigation facilities. But the dam, 100% completed. Wow, Yun ang celebrate congratulations. kahapon. Oo, so nasa anong quarter pa lang tayo ngayon, sir? Tapos na yung iba. Oo. So as of now, sir, mga ilan yung mga active irrigation association natin dito sa Region 8? So anuhin ko na lang yung status natin ng yung sa National Irrigation System. So we have a total of 26 National Irrigation System. So for Leyte, we have 16. Sa Southern Leyte is 1, Northern Samar is 6, and Western Samar is 3. The total service area of the National Irrigation System, 28,391 with a total number of irrigators association of 115 irrigators association and a total farmers beneficiary of 23,935. For the communal irrigation system, so the Region 8 has a total of 407 communal irrigation system. So this communal irrigation system will be devolved to the local government unit starting this coming year 2022. So 3 phases. So year 1, year 2, year 3. Yung mga operational i-devolve na dun sa local government. So the total service area of the communal irrigation system is 39,425 with a total irrigators association of 395. And then the farmers beneficiary is 29,933. Sir, sabi mo kanina madi-devolve ito yung itong mga communal irrigation. So, madi-devolve sa mga LGUs. Ano yung magiging impact dito sa National Irrigation Administration? So, sabihin ba dito, sir, magkakaroon kayo ng layoff ng mga workers o ano po ba? Actually, yun ang namin kasi mayroon talaga mga affected na mga empleyado. But the National Irrigation Administration, nagkano kami ng organizational yung every IMO gumawa ng organizational structure for effectiveness. So, para if ever ma-approve, nandun na lahat yung mga position na ilalagay doon. At least hindi sila mawawalang trabaho, parang ma-transfer na sila sa mga ibang division, sir. So, parang ganun. So, hopefully, ma-realize yun. But the others, if ever may mga project, doon naka-charge yung mga natin, yung mga empleyado. Pero mababawas-bawasan na yung funds lang niya kasi yung mga community irrigation system, yung allocation mapupunta na sa different LGUs. Mapupunta sa mga local government. Yeah. Pero sir, hindi lahat ng mga projects niyo ay mapupunta sa mga LGUs. Ito lang communal lang. Yung communal irrigation system lang. But the national irrigation system, yung
more than 1,000 hectares, NIA pa rin yung magmamanage. Oo. Pero yung mga community irrigation system, so totally may didibog na talaga doon sa sa local government. Sir, sa NIA, sa opinion ng NIA, kaya po ba ito ng mga LGUs? Actually, hindi naman sa ganun na if ever ma-devolve na yung mga community irrigation system na pababayaan na ng NIA, nandun pa rin yung technical capability building. Yes. So transition na para ma-empower paano i-manage yung communal irrigation system. Sa ngayon, sir, sa office niyo, mayroon na kayong mga memo, mga notice regarding po dito sa mga employees na if ever na maapektuhan sila? Actually, wala pang mga notice na kasi parang okay pa naman yung natin sa mga empleyado. Dito sa Region 8, sir, mga ilan po yung natin population, mga workers lahat? Mabot ba, sir, ng 5,000? Or Dito sa NIA region, hindi aabot ng hindi aabot ng 5,000? sa regional office, mga more than 100. Dito. uh, Maliit lang pala. mm. Oo. Pero mayroon din kayong mga provincial offices, di po ba, sir? Opo, bali yung NIA Region 8 comprising 3 irrigation management office. So yung isa is the Biliran, Leyte del Norte, Leyte del Sur, IMO, spearheaded by the IMO manager, Sir Conrado M. Samson, and then sa Northern Samar, yung Northern Samar Irrigation Management Office, spearheaded by Engineer Jordan Limsik, and then sa East-West IMO, spearheaded by Ma'am Rosalina Gallardi. So, yun ang mga mga IMOs. And then, may mga satellite offices din sa Binahan, Tibak, located at Tanawan, and then the Impibao. So, yung main office nila is sa Alang-Alang. And then, yung BHHD, BIGDGM, located at MacArthur, Leyte. Sir, dito sa Eastern Visayas, saan po ba yung mga areas na masasabi natin na irrigated areas? Actually, dito sa almost lahat ng mga area natin from Southern Leyte, so Leyte, Biliran, mga irrigated na rin yun. So, saka yung medyo minimal yung irrigation development natin is from Samar pa kasi underdeveloped pa doon. Wala ba silang mga request doon, sir, na from the Samar provincial government? Meron din silang mga request? Mayroon din. Okay. Sir, baka po, alam natin, sir, si NIA administrator nagpunta dito at saka, ano po yung pakay niya pagbisita niya dito, sir? Kasi yung Santa Rita Strip, kumbaga, memorable niya na the project kasi, and when he assigned us the new NIA administrator, yung NIA region Santa Rita, yun ang binisita niya. Okay. Doon kami nag-conduct ng tree planting. And then, the inauguration, so ngayon lang pinuntahan niya outside of Luzon, yung NIA Region 8. Okay. Oo. At saka, congratulations pala sa bagong manager niyo. Taking daw po, sir? Opo, yung regional manager namin nagkaroon ng oath-taking ceremony as spearheaded din ni administrator kanina, si Engineer Ruby Tuan, yung regional manager. Sir, baka po mayroon pa tayong mga importante na mga announcement, lalo na sa mga beneficiaries natin ngayon, before po tayo magtapos. Sige po, So, yung mga beneficiaries natin, most especially yung mga farmers natin, so ini-encourage namin kayo na sana mag-apply kayo ng condonation kasi alam naman natin na libre na yung patubig natin. Libre na yung patubig natin sa 8 hectares and below. So, it doesn't mean na
talaga 100% na free na yung bayad, but base sa Republic Act 10969, kailangan pa rin natin i-condone yung mga bank accounts natin, no? So hopefully mag-apply na kayo sa different satellite offices, so para sa ganun naman wala na yung mga utang natin sa NIA. So Pero sir, sa ngayon, sir, mayroon na mga nag-apply ng mga farmers. marami nang nag-apply, pero medyo malaki pa rin yung gap na dapat mag-apply lahat ng mga farmers beneficiaries natin para mai-condone yung ano natin. Sir, mayroon pa deadline dito sa continuation. Until when po ito? Actually, nag-ano kami noon ng deadline, pero alam naman natin medyo mahirap talaga, most especially yung mga legal documents. So medyo in-extend din namin yung ano namin. Until when po sila pwede? So actually wala pa naman memo na Okay. na until when. Basta yung importante namin na mag-apply sila, kasi that is only temporary. Kung hindi kayo mag-apply, so we do not know for the next administration kung ibalik yung bayad, so hindi makukundon yung mga utang. Oo. So dapat makundon muna yung mga utang natin. Anong pinakamalaking utang nila, sir? Actually, Ano po yun? yung iba umaabot ng 1 million, Ah, yung iba 300. Medyo mayroon naman mga konti lang. ah, Oo, yun lang naman. 300. 300,000 o ganun. Okay, maraming salamat po, sir. Maraming pong salamat sa napinaunlakan nyo yung invitation namin dito sa PIA. At saka alam kong first time nyo po dito ngayon Oo. sa amin. Thank you so much po, sir. Maraming salamat Thank you po, Ma'am Sol, for inviting me. So, thank you. Ito po muli ang inyong lingkod na si Sol Alarcon ng Philippine Information Agency Region 8. Maraming salamat po at mabuhay ang Eastern Visayas.